Steffi, alam mo... Bawal ang magsalita habang nasa panaginip ka ng iba. Tama. Medyo matagal na nga akong nag-iisa. Hinahanap ng puso ko ang pagmamahal, kaya pati sa panaginip hinahanap ko. Panahon na para magpakasal ako. Di sinungaling ang hormones natin. Pakiusap. Lagi mo akong puntahan sa panaginip at patulugin mo sa yakap. Ang lamig. Ang lamig. Wala nang problema, sir. Tiniyak mo wala nakakita? Wala, sir. Ang ganid. Yun ang laging problema. Hindi sana nangyari to. Kung hindi siya naging sobrang ganid sa pera. Ibang klase talaga yung panaginip na naranasan ko. Ano bang klaseng panaginip yung nakasama mo ko? Bakit pa gusto mong malaman? Baka iba na yung panaginip na yun, ha? Bakit? Gusto ko ba yon? Si Jo In-sung nga, hinalikan ko rin nung 1 buwan. Sa movie ko. Wala akong sinabi. Bakit? Kilala mo ba si Jo In-sung? Ha? Eh bakit si Steffi yun? Hindi mo man lang kilala. Gumagana naman itong malaking TV mo. Lagi ako nasa TV pag nanood ka. Sa halos lahat ng drama, sa mga commercial. Tawagan nila sa akin, top water. Labas ang labas kapag binubuksan ng gripo. Balita lang pinapanood ko. Ako nahihirapan sa pagpapanood. Siguro mapapanood mo na ako. Isang di malamang bagay na namata ang lumilipad sa ibabaw ng gusali ng Guangwa Moon mga ilang oras na lumipas. Ano? May UFO? Ilang mga police officer na nandun. Kalokohan na naman ito. Huwag may lipat. Kung ano mga bagay na nakikita na lumilipad sa kalangitan. Unti-unti ng Hobby mo ba yan? dito sa Guangwa Mga UFO, alien at ibang planeta? Ito ang mga bagay na lumilipad sa Nakakatawa ka naman. Para kang bata. Nagkakagulo ang mga tao sa labas kanina dahil ngayon lang namataan ng ganitong klaseng bagay na lumilipad sa kalangitan na parang mga UFO. Oh, nakita mo ba yun? Ano yun? Nakita niyo yun? Ngayon lang ako nakakalimutan. Nakakatakot! Nakita ng ganyan ah! Ay, ganyan! Oo! Ano ba yun? Ano yun? Ay! Ano ba yan yun? Ano yun? Marami! Dalawang linggo na po, sa kadiliman ng gabi, may mga bagay ang namata naming lumilipad sa taas ng kalawakan. Wari mga munting platitong may dalang ilaw sa hangin. Kagabi, lunti ang ilaw naman. Nawari isang butil ng bigas ang namatang lumilipad habang kumikislap. Ang mga tao po dito ay natatakot na. Siguro mga ibon lang yun na lumilipad. Hindi po maaaring mga ibon lang. Ang mga ibon, walang liwanag pag lumilipad. At maliit ang ibon, pero yun sobrang bilis kung lumipad. Nais nyo bang ipaalam ang mga nakita nyo sa kamahalan upang maimbestigahan nila mga nakita nyo? Ay, hindi naman. Huwag na lang po. Sa palagay nyo ba tama yan? O kaya sasabihin ko sa kamahalan na may ilaw na lumilipad, ha? At may isang waring platitong kumikislap, ngunit hindi yun isang ibon! Lilipad-lipad sa kalangitan habang kumikislap! Maniwala po kayo, kamahalan! Ilan silang nakakita at pinagmasdan nila na mabuti! Ngunit hindi po yun mga ibong may ilaw! Yan ba ang gusto niyo sabihin ko sa kamahalan? Nagsisimula pa lang ang bagong pamahalaan, hindi lingid sa kaalaman ninyo. Nakayuko pa ang noon ng mga tao. Nais muna nila sumunod. Kapitan, sa palagay ko, isa ito masamang pangitain. Higit sa lahat, nag-aalala ng mga kababayan natin. Naganap na ang ganitong klaseng pangyayari. At kung natatakot na ang mga tao,
Kailangang ibaling sa iba ang atensyon nila. Madalas pinag-uusapan ng pinakabagong balita upang panadali ang maaliw, matupad ang mga bagay na likhang isip lamang. Tungkol sa pagiging abala, may iba ba bang dapat pag-usapan? May nais ako sabihin. Sa lugar na pinamumunuan ko, may narinig akong magandang kwento. Ano yon? Yung anak ng mga Syo na naging byuda agad matapos ang 15 taon. Nagpakamatay! At ang mga biyenan niya humiling ng isang malaking kabayaran dahil walang naiwang anak ang babae. Ngunit kamakailan lang, namataan siya ng mga taong bumalik sa tahanan ng kanyang magulang. At may kasama siyang isang binatang lalaki. Kung ganun, gawa-gawa lamang ang pagkamatay, lais lang nila makuha ang gantimpala. Dahil ang gantimpala ay maraming naibibigay sa buong angkan. May mga pagpapakamatay na hindi totoo sa kagustuhang makamit ang salapi. Kung totoo man yon, isa yung malaking gantimpala. Ikaw, Kapitan Choi, puntahan mo ngayon din ang pamilya ng mga Syo. Nakpin mo ang balong anak nila at imbestigahan mo! Ano bang kaguluhan ito? Anong ginagawa ninyo dito? Nabalitaan namin na ang inyong anak ay nagtatago rito. Nagpakamatay sa kunyari upang makuha ang gantimpala ng kalinisan. Darakpin namin siya sa krimeng yun laban sa mahal na hari. Nasaan ang anak mo? Patay na ang aking anak. Ano bang nais niyong gawin? Nais niyo ba siyang patayin ulit? Halughugin niyo ang kabahayan! Pag nakita niyong babae, dakbin niyo siya kagad! Opo! Mahal ko, Mahal ko, ang ating anak. nasan siya? Nakaalis na ba dito? Inutos mo patayin ko. Sinong amang mag-uutos na patayin ng kaisa-isa niyang anak? May tiwala ako sa'yo. Pinatakas mo siya. Di mo magagawang patayin ang anak mo. Sumama siya sa lalaking nagligtas sa kanya. Di daw niya makakayanang mamatay. Ang taong sumagip sa kanyang buhay. Gumising ka na, Ginoo! Alam kong buhay ka at kaya mo pang mabuhay! Nagawa mo akong iligtas! Bahaya mong sarili ko at gumising ka na! Imulat mo mga mata mo! Nangako kang aalagaan mo ako! Ginoo! Tukay sa kabila! Lapit siya! Dali! Umalis ka dyan! Kayo ang umalis! Walang tao, Kapitan! Oh, may lumilipad! Ano yan? Ano yan? Nakita niyo yun? Ang ilaw! Kung totoo ang mga balita ngayon tungkol sa UFO, bakit wala naman mga alien dito? Sila Superman at ibang superheroes dapat totoo rin para iligtas ang mga naaapi at alisin ang masasama, di ba? Bakit kailangan mga alien ang tumulong sa mundo? Di naman nila to planeta. Alam mo ba ibig sabihin na alien? Extraterrestrial life with intelligence. Ah, kaya pala, si Superman isang alien mula sa Krypton. Bakit nila isusugal ang buhay nila para sa iba dahil meron silang kapangyarihan? Ang sobrang pagtulong sa iba nakakasira ng pag-iisip. Ah, talaga? Sinasabi ko lang naman. Kaya dapat tulungan niyo ang sarili niyo. Ba't kailangan lagi mga alien? Isa ka bang alien? Hindi. May kapangyarihan ka. Wala. Eh bakit sobrang kang apektado? Nagpapatulong ba ako sa'yo? Gusto mong malaman kung ba't ako lumipat dito? Para lagi kong nakikita yan. Yan daw ang pinakamahal na ad site ng Korea. Kapag naglagay ka ng billboard, 1 milyon ang bayad. Ang mahal, no? Ang pinakasikat na artista,
Kailangan malagay ang mukha nila sa billboard na yan. Sa panahong ito, ako yun. Di ko alam na ikaw pala yung nasa billboard. Kaya pala hindi mo man lang ako nakilala. 12 years din ang tinagal bago ako nagkaroon ng billboard dyan. Bago ako matulog sa gabi at pagkagising ko sa umaga, pag nade-depress, at kapag hindi ako kumakain kasi kailangan ko mag-diet, tinititigan ko ang billboard ko. Gumagaan ang pakiramdam ko. Nabubusog na rin ako. Sa tuwing pinagtatawanan ako ng ibang tao, tinititigan ko ang sarili kong nakangiti sa picture. Napapangiti na rin ako. Nawawala ang galit. May alam akong sikreto para di ka na masaktan. Huwag ka magbigay sa kanila at humingi ng tulong. At huwag ka na rin umasa. Hindi ka mabibigo. At hindi ka na rin masasaktan. Nasaan doon ang saya ng buhay? Lagi ka yatang nag-iisa? Palagay ko wala ka rin mga kaibigan dito. May pamilya ka ba? Malungkot mabuhay ng mag-isa. Sa isang isla. Napakaraming reporter ang naghihintay na lumabas ka sa unit mo. Siguro karamihan sa mga nandun, kilalang kilala mo o minsan naging kaibigan mo. May manager ka, may stylist at fans. Napaliligiran ka ng mga tao. Bakit ngayon nag-iisa ka? Hindi ako nag-iisa. Kasi kasama kita. Ay, sana makunan nila ako ng picture dito kahit walang makeup. Ay, mga siraulo. Picturean niyo kami, dali! Nandito si Stephen at may yakap akong lalaki dito! Isang metro! Ang sungit. Ay, Talagang walang lumalabas. kanina pa tayo. Ano naman ako? Uy! May papalala tayo. Maraming salamat sa iyo, ha? Wala yun. Kumain lang kayo. Salamat. Thank you. Tingnan nyo kahit marami actress na magkakaaway sa industriya, bakit naman siya tatalon sa dagat nang dahil lang sa galit niya sa isang tao? At isa pa, nasalukuyan ni Rachel ng bouquet ng bride. Kung mag-suicide siya, bakit pa niya yung sasaluhin? Paano mo nalaman yun? Nandun ka? Wala nga ako doon. Pero may nakapagsabi sa aking isang malapit kong kaibigan. Pero di mahalaga ngayon. Ibig ko lang sabihin, si Steffi Chon, siguradong walang kinalaman sa binibintang mo. Hindi mahalaga sa amin kung wala siyang kinalaman. Pero naniniwala ang mga tao na siyang dahilan ng lahat. Teka, bago ka lang, no? Naghahanap ang mga tao ng pagbibintangan. At ang tao mananagot sa nangyari. Sa panahong ito, dapat may sumalo sa kasalanan. Teka, paano si Steffi Chon? Paano kung wala nga siyang kinalaman? Anong mangyayari sa kanya? Sinong dapat sisihin? Brad, saan ka nagtatrabaho? Parang sinakita na kita dati. Di nyo alam yung pinagtatrabahuhan ko. Bago lang yun eh. Oh, malamig na to oh. Kainin nyo na. Sabi ko na nga ba, kilala ko yung isang lalaking kumakain ng chicken sa labas ng unit ko. Order tayo ng food? Beef or chicken? Saka beer. Masarap yun kapag stressed. Matulog ka na. Magpapahinga na ako. Uy, teka muna. Ano yung nabasa ko? Na nakasulat sa journal mo tungkol sa huling 3 buwan mo sa Earth. Sorry, hindi ko naman nakalaing journal mo pala yun eh. Babiyahe ka? May sakit ka bang nakakahawa? Huwag ka sabi magtatanong sa akin. Ay, yabang. Naku, di yata ako makakatulog sa ganitong couch. Isa pa, alam mo, meron akong insomnia. Ang mga tulad kong artist, emotional na tao. Hirap kaming matulog. Saka di ko to bahay. Di ako nakakatulog na mahimbing sa ibang lugar. Ay, pengi na lang libro, pampatulog.
Noong unang panahon, may isang kunehong gawa sa putik. At ang kunehong yan, mahal na mahal ang isang batang babae. Isang araw nasaksiyan niya ang pagkamatay ng bata. Ginoo, napamahal ka na sa akin. Sana nga lumaki na ako agad ngayon para makita mo ako kung gaano ako kaganda. Nagugustuhan na kita. Sana mapabilis ang pagdadalaga ko. Para maipakita ko sa'yo na isa akong napakagandang binibini. Isinumpa ng kuneo sa sarili niya na hindi na siya magmamahal ulit. Ang tanong, kung walang pag-ibig, paano magiging masaya ang pagwawakas? Nagharap na nga po ako. Ginawa ko ulit kagabi pero wala akong makita kahit isang sulat. Hello? Hello? Mayan, sumugot ka. Anong nakita mo? Magsalita ka. Jackson. Bakit? Aalis ka na ba? Hindi ka natulog dito? Kasi, nagpunta ako sa condo unit ni Steffi kasama ng mga reporters na natulog doon. Hindi siya lalabas ng condo unit niya. Hindi ko rin siya matulungan. Hayaan mo na lang. Iniimbestigahan na ang kasong yon. Ipapahamak mo lang ang sarili mo pag nakialam ka. Baka makilala ka. Paano kung magpasya silang suicide ang ikinamatay ni Rachel Han? Kawawa naman si Steffi. Ano na mangyayari sa kanya? Ano bang pakialam mo sa mangyayari sa kanya? Sige po, papasok na ako. Okay, mag-ingat ka. Aalis na rin po ako. Dito ka lang sa harap ko. Ano bang pakialam mo sa masamang mangyayari sa karir niya? Ano bang magagawa mo? Honey, nung inimbestigahan ako ng ilang prosecutors dito sa loob ng tahanan natin 3 taon na nakararaan, anong ginawa niya? Sinundan niya si Steffi Chon habang nagsushooting sa Milano at ilang araw siya nagtagal doon. Hindi siya nagpaalam sa atin. Pambihira ka. Kung masama akong ama nung palang itinakwil na kita. Ano ba ang problema mo sa amin, anak? Ano? Mahal ko siya, Dad. Di po ako humingi ng pabor mula noon. May pakikiusap sana ako. Ano naman yon? Lahat dito sa Korea natatapatan ng pera. At marami tayong pera at koneksyon. Tulungan niyo po ako mailabas ang katotohanan. Ang totoo niyan, masakit sa akin na makita kong nahihirapan ng babaeng mahal ko.
nasasaktan din po ako. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam ng taong lubos na nahihirapan. Masakit. Isipin niyo na lang anak niyong tinutulungan niyo. Ani, Bakit? ibigay mo sa akin ngayon yung bagong golf club ko. Sa oras na ito, isa sa anak natin ang mamamaga sa latay. Ano ka ba, honey? Huminahon ka nga. Alakad na. Maliko ka at magbihis. Dali ang baho mo Hindi na. ko po kayang tiisin si Steffi. Bilisan mo Lalo na sa na. mga pinagdadaanan niya Maligo ngayon. ka na. Good morning! Nga pala, di magandang umaga. Di ka nakatulog. Nandito kasi ako. I'm so sorry. Sorry. Nakakatakot ang ginagawa mong yan. Naubos ko yung ramen, kaya namamaga legs ko. Gusto mong subukan? Epektibo sa magang legs. Kagabi, may babaeng nakitulog sa bago kong couch. Ngayon, ibang lugar na itong unit ko. Tama. Pinabago ng babae ang maraming bagay. Kaya mas sumasaya ang buhay ng mga lalaki. Di ba? Di ako sanay na maraming kalat sa bahay. Maglinis ka na rito. Alam ko na. 1111. Ano? Yung bagong code sa unit ko, 1111. Binago ko para mas madaling pindutin. Ngayon naaalala ko na. Ang galing. Ganito palang matalinong tao. Dumadali ng mabuti ang dugo sa ugat. Aray! Kulit mo, no? Sige, sige, subukan mo! Sige! Oy! Ano ba? Papa! Mateo, kumusta na? Ano nangyayari? Pasensya ka na. Nakalimutan kong pindutin yung doorbell mo. Pumasok agad ako nang walang paalam. Hindi ko inakalang may kasama ka palang kaibigan dito. Hindi ko inakalang si Steffi Chon pala yan. Kayo po palang papa niya. Nagulat po kayo? Magkatabi po ang condo unit naming dalawa. Sir, ito pong anak niyo. Patulungin pala ito. Nalaman po niya meron akong problema. At hindi po siya nagdalawang isip na tulungan ako sa problema ko. Inoffer pa niya tong condo unit niya. Di po kayo dapat mag-alala tungkol sa ibang bagay. Hindi. Ayos lang sa akin, Iha. Ano po yung mga dala niyo? Ito. Sa asawa ko ito. Pinadalan siya ng pagkain para hindi na siya lumabas. Mga pagkain? Anong pagkain? Hindi ako kumakain ng may ibang kasabay. Buti nga didalan ka ng pagkain ng papa mo. Ayaw mo pa? Alam kong masungit ka pero di yan pwede. Kakain ka kasabay namin. Di po ba, Papa? Oo naman. Tama ang sinabi mo. Kumain ka na kasabay namin. Wow! Ang tagal ko pong hindi nakakakain ng lutong bahay. Thank you po talaga, Papa. Masarap po pala magluto ang asawa niyo, Papa. Ang sarap ng ulam natin. Itiko mo nga yung bibig mong yan. Paano na ako makakakain? Di po ba, Papa? Oo nga. Mahirap nang kumain ng ganun. Huwag mo nga siyang tawagin, Papa. Ay, umemote ka na naman dyan. Kahit tatay ng kapitbahay namin, tinatawag kong Papa. Ganun ang Koreano. Bata ka pa kasi kaya hindi mo alam yun. Mas matanda pa nga ako sa'yo eh. Patingin nga ng ID mo kung ilang taon ka na. Oy, masamang baligtarin ng isda. Ano? Pag binaligtad daw ang isda, may tataob na bangka sa dagat. Kanino naman galing ang kalokohang Sa yun? papa ko. Kaya nga ako, di ko binabaligtad ang isda ko.
Naku, sir. May nakuha ka na bang sagot sa katititig mo dyan? Tinawagan ko yung dealer nitong CCTV. Sabi nila hindi raw na-edit ang mga kuha nila sa camera. Pero kung backup daw ito, posibleng ma-edit ang kopya. Pwede na rin baguhin kahit anong oras. Kaya lang, yung hawak nating kopya ngayon, yun ang original copy na galing pa sa cruise ship. Wala na palang problema. Tapos na itong kaso ni Rachel Han. Ano? Kaya nga di na dapat pansinin yung paperworks dito kasi nga video footage pa lang tapos na ang kaso. Hindi ba? Sa kayong kapatid ni Rachel Han, may nakitang sulat kaninang umaga. Kaya nagpunta ako kagad. Basahin mo, sir. Sabi ko na, tapos agad ang kasong to. Suicide talaga nangyari. Kaya bakit pa tayo magpapa-autopsy? Pero galit na galit ang pamilya niya. Ay, nako. Nandito na rin yung resulta ng autopsy niya. Pinakita sa blood test na ito yung resulta, sir. Uminom siya ng antidepressant, pain reliever at anxiety pills para magamot yung problema niyang depression na matagal niya nang nililihim. Iniinom niya yan ayon sa prescription ng mga doktor. Pero ayon sa resulta, hindi overdose ang kinimatay ni Rachel Han, kundi pagkalunod at lack of oxygen sa katawan. Tingnan mo naman ang sulat niya. Nakakalungkot. Magsusuicide nga talaga siya. Tiyakin natin kung ito ang handwriting niya. Ipa-double check mo sa eksperto. Confidential muna ito hanggang makuha natin ang resulta. Teka, sir. Payag kaya ang pamilya niya dito? Kausap kong kapatid niya kanina habang umiiyak. Sulat daw ito ng ate niya. Kaya tingin ko, di na dapat ipacheck. Nagtataka ako kasi parang maayos ang lahat, parang planado. Sabi mo wala ito kahapon. Bakit ngayon biglang lumitaw? Ang nasa isip niyo ba, sir? Homicide ito? Wala tayong suspect para mag-order ng homicide. Mag-iimbestiga tayo. Kailangan may makuha tayong suspect. Uulitin natin. Kaya lang, sa tingin ko, sir, wala namang foul play. Anong pakay? Bakit siya pinatay? At anong kapalit? Anong motibo? At sino? There have been remuneration and new sets of clients. That's all, sir. Okay. Well prepared ka. Good work. These are the business plan for 2014 on market research within 5 countries. Medyo marami rin to, ha? Sinong gumawa? Sir. Okay po. Tinulungan po ako ni Mr. Winston Lee. Mr. Joe, sa pagkakaalam ko, 2 weeks pa lang nasa atin si Mr. Winston Lee. Marami na po siya na itulong sa amin mula nung dumating siya. Hindi ko siya makontak. Tama pala. Salamat, no problem. Mr. Lee, sandali lang. Bakit? May problema ba kayo? Mukhang hindi kayo mapakali, Wala naman. Sandali. Bakit si Preston Yu, di ko siya nakikita ngayon? Ang ginawa ko, inadala ko siya sa isang lugar na napakalayo sa Kyungnam mga ilang taon nang dahil sa ginawa niya sa inyo. Kawawa naman. Hayaan niyo na lang. Masyado kasi siyang pakialamero sa lahat ng bagay, kaya pinalayo ko muna siya. Sir, sabihin niyo lang kapag nagka-problema pa kayo. O may hindi kayo magustuhan. I-text niyo lang ako. Rest pa ka natin. Rest pa ka natin. Gusto ko pa naman katrabaho si Preston. Kawawa. Ayaw ng pamilya na magpa-autopsy. Pero suicide din lumalabas sa investigasyon. Dapat sana sarado na ang kaso ni Rachel, pero binuksan ulit. Bago ng prosecutor, pero mukhang baguhan lang siya, sir. Kaya wala pa siya nakukuha ang ebidensya. Anong pangalan? Inalam mo na ba? Mr. Prosecutor Peter Yu? Maghapon ka bang nagtrabaho? Mukhang pagod na pagod ka? Okay lang po ako. Ang sabi ko kasi, maging newscaster ka na lang. Itsura mo palang pasado ka na agad sa TV. Pinili mo pang maging prosecutor, tignan mong papa mo. Hindi ko po kailangan sundan ang trabaho ni Papa. O ano? Kumusta na ang unang kaso mo, anak? Kaso ni Rachel Han ang hawak ko. Ano? Talaga? Ikaw? Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Ano na naman yung pinag-uusapan yung dalawa? Kasi itong kapatid mo, siyang may hawak ng kaso ni Rachel. Yung nag-suicide sa wedding? Hindi pa naman po sure kung suicide nga yun. Bakit? Lahat ng tao ang sabi nag-suicide siya.
Kaya itong si Steffi, sinusumpa nila. Kasi daw siya ang dahilan kung bakit nag-suicide. Sa tingin mo, anong mangyayari? Under investigation. Confidential pa. Pamilya mo naman kami, bakit confidential sa amin? Wala akong pagsasabihan. Kilala mo ako pagdating sa ganyan, iho, di ba? Hindi po pwede, ma. Alam niya nakakaloka talaga, sarado isang ilaw. Nagkasakitan ba silang dalawa? Grabe! Diba? Tinulak ni Rachel si Steffi yun, kaya namatay yung mga ilaw. Oo, parang ganun nga. Ibig mong sabihin, hindi ka pa sigurado, Iha? Nangyari ba yun o hindi? Nasa makeup room kami nang nagsasagutan silang dalawa. Eh di hindi nyo nakita ang buong pangyayari. Nang sinabi nyo sa reporter, parang nasa harap lang nila kayo. Yung CCTV. Patingin ako. Sandali. Si Rachel ang bumato kay Steffi Chon? Namatay ng kusa ang ilaw nila. Uy, teka. Siya yun. Hindi ba? Toothbrush, dental floss, hand cream. Ang dami mantika dito eh, canola. May false eyelashes pa. Ano bang gusto mo? Vegetable? Nasa bahay lang siya. Bakit kailangan pa ng false eyelashes? May nabibili rin bang phone charger dito? Bakit? Honey, tama ba itong tatak ng Spanish sardines? Hello, sweetie. Ano nga ba yung soy sauce na gusto mo? Ah, okay, sige. Anong pinupunto mo sa akin ngayon? Ang ibig ko lang sabihin, mukhang nagiging malapit na kayo sa isa't isa. Alam mo, higit 30 years na kita nakakasama, hindi ba? Pero ngayon lang tayo kumain na magkasabay. Nagkakamali kayo ng inaakala. Wala akong espesyal na nararamdaman. Tinutulungan ko siya at yun lang ang gusto kong mangyari. Kung siya man ay si Yiwa at iisang katauhan nila, siguro magkamukha lang silang dalawa. Wala nang higit pa sa pagkakataong yun. Oh. Ayan na yung false eyelashes. Wala, boss. Di po lumabas eh. Ano mo na lang po? Naalis kami. Huwag kayo maglala. Saan tayo pupunta? Uy, sama kami. Saan ang scoop nyo? No problem. Oh, hi! Sinabi na huwag mong gawin yan eh. Mukha kang zombie. Nakabili ka ng phone charger? Okay. Nasa labas pa yung mga reporter? Ha? Marami sila? Meron pang konti. Ay, wala ba silang pamilyang dapat uwian? Ay, naku, hindi rin ako makalabas. Ay, nakakainip na. Saan ka pupunta? Saan pa ba? Gusto kong tingnan kung okay pa yung diwata ng kagandahan. Sexy siya sa gabi, di ba? Mukha naman siyang inosente sa umaga. Tingnan natin. Nabasag yung vase. Bakit kaya nabasag? Ano bang ginagawa mo? Eh, dilinisin mo. Delikado, baka matapakan ko. Ako lang? Magsuot ka muna ng gloves. May text message ka. Mamaya ako nababasahin. Naka-off kasi magdamag. May tumatawag. Sagutin mo na kasi. Para kung si Mama. Kulit niyo pareho. Oh, Junjun. Ay, lowbat na kasi ako. Ano bang nangyari? Sabi ng kapatid ni Rachel, may nakita siyang suicide letter. Pero wala pang confirmation sa prosecutor's office. Makukulit lang yung mga reporters. Ikaw ang sinisisi sa pagkamatay ni Rachel, Han. Anong gagawin natin ngayon? Sandali lang. Ano problema? Lalabas na ako.
Kailangan magsalita na ako ngayon. Para malaman nilang wala akong kasalanan. Hindi ako magtatago sa kanila. Hindi naman ako preso. Okay ka lang? Oo naman, okay lang. Bakit? Kasi wala akong kasalanan. At alam ng Diyos na inosente ako. Kahit si Rachel Han alam niya. Kaya okay na. Hindi naman yan. Huwag kang malikot. Wala akong ginawang kasalanan, hindi ba? Paano kung parusahan ako? Anong mangyayari? Wala kang kasalanan. Huwag kang gagawa na ikasisira mo. Huwag kang aalis dito. Diyan ka lang. Pwede magpahinga muna tayo? Ligtas tayo dito. Wala kang tiwala. Sorry, pero kailangan kong pumasok. O kayong dalawa. Papasok ba kayo o hindi? Sandali lang po. Kinakausap ko pa girlfriend ko. Hindi ako makapag-multiplication. Kahit division, di ko magawa kapag di kita nakikita. Baka, love na nga kita. Sorry, pero di kita masasagot. Kasi marami pa akong homework. May mga projects din ako, tsaka meron pa akong remedial classes. Di pa ako pwedeng ma-in love, baka di ko kaya. Smile ka na. Hindi ko kaya. Ganito ba talaga ang buhay? Black noodles na lang? Eh, gusto ko spicy. Tigisa tayo? Subukan mong pag-aanin ang lahat ng nangyayari. Kahit na nasasaktan ka. Bata ka pa, iho. Ano pong kailangan nila? Isang hydrogen peroxide panglinis ng sugat. Syringe tsaka alcohol. Povidone iodine pang disinfect. Sterile gauze at cotton balls tsaka may transparent film din kayo. Kung wala, hydrochloride bands na lang. Sir, pwede pong pakiulit lahat? Isang hydrogen peroxide. Makinig ka. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Alcohol. Pero pag may minahal ka ng totoo, Okay. yun na yun. Doon ka na makararamdam ng sakit. Para saan yan? Paano ilang ang kailangan kong gamitin? Kailangan ma-disinfect ang sugat. Disinfect? Teka! Akin na yan. Okay na to. Nga pala, wala na mga reporter. Salamat ha. Pinatuloy mo ko. At nang sinabi mong inosente ako. Naistorbo pa kita. Di naman laging ganon. Isa pa, di ka pa ready na magka-girlfriend. Bata ka pa at marami ka pang pwedeng gawin. Lilipas din yan. Bakit parang ang dami mong alam sa mundo? Basta. Alam kong nasasaktan ka talaga. Tsaka ang first love, di madaling kalimutan. Di mo alam kung ikaw ang may mali o kung nababaliw ka lang. Magulo kasi ang isip mo.
그리웠던 네가 보고 싶어서 난 잊지 못해 널 향한 내 맘을 I love you, I need you 너에게 하고픈 말 가슴이 뛰는 그 말 I love you, I need you 다른 곳에 있어도 영원히 너만 바라볼게 Baliw na ba ako? Anong ginagawa ko? Di kami nagsasalita. Basta po nagsasaya lang kaming tatlo. Nagko-comment kami sa kachat namin. Nakikipag-chat lang kayo. Tapos ano nangyari? Sumugod siya? At pinagbubugbog na kayo? Kinaya niya kayong tatlo? Oo. Pagkatapos, sumigaw siya. Natanda mo yung sinabi niya? Ano bang alam niyo kay Steffi Chon? Ganun po, Mr. Officer. Baka fan siya ni Steffi Chon. Pangalan? Wala kang pangalan? Fan ka nga ba ni Steffi Chon? Ba't mo ko tinitignan na ganyan? Bakit ka ba nagagalit? Dahil ba kay Steffi Chon? Ayaw mo siyang pinag-uusapan? Bata pa na lalaking to. Bakit ka nakikipag-away dahil sa artista? Malalaos din yun. Hindi na maganda ang image niya ngayon. Balita ko nga, nakipagsabunutan siya ng dahil sa lalaki. Hindi talaga maganda ang personality ng actress na yun. Kaya nga napakahalaga ng edukasyon at pamilya. Di kayo dapat magsalita ng ganyan. Sino ka ba? Nakakapagsalita ng gano'n ng mga batang to kasi nga mga immature pa sila ngayon. Kayo ang dapat na nakakaunawa dito. Nakipagsabunutan ng dahil sa lalaki si Steffi Chon? Nakita niyo ba? May pruweba kayo? Isang public propaganda tong ginagawa niyo. Mga public servant pa naman kayo. Sino nga po kayo? Fan ako ni Steffi Chon. Ano, F-Bill? Nag-dinner ka na ba? F-Bill? Future brother-in-law. Tumawag sa akin yung mama mo. Kasi natatakot siya makilala ng mga tao. Saka baka daw pagkaguloan ulit siya dito. Kaya akong pinapunta niya. Imulat mong mata mo. Pera lang ang habol sa'yo ni Mama. Eh, ano naman? Gusto niya magkatuluyan kayo ng sister ko at pakasalan mo siya. Eh, ganun din naman ang gusto kong mangyari, hindi ba? Pakinggan mo ako, ah. Kung hindi ka milyonaryo, hindi ka papansinin ng mama ko. Kaya nga nagpapasalamat ako milyonaryo ang pamilya namin. And besides, di kami maubusan ng yaman. Eh di, gusto ko na mama mo maging son-in-law. Sa pinagdadaanan ni Steffi, akong bahala sa pamilya niyo. Di ko kayo papabayaan. Kaya sana, kapag may kailangan, tawagan mo kaagad ako, okay ba? Shut up. Pwede ba tama na, Winston? Parang bata. Yuan! Sige na, mag-dinner na tayo. Kain ka lang, ha? Sorry kung konti lang, madalian kasi. Hindi po, okay na to. Baka di natin maubos lahat ng yan. Fiesta na nga to eh. Meron ba sa ating may birthday? Alam mo, iho, nag-usap na kami ni Steffi. Parang wala daw siyang energy na lumabas. Tinanong ko nga kung anong gusto niyang ipadala ko sa kanya. Sabi niya parang gusto niyang matulog ng maaga ngayon. Bukas ng umaga, itutuloy daw ang pictorial. Agad-agad? Ay, dapat magpahinga siya. Eh kasi nga, alam niya mga responsibilidad niya. Hindi lang siya nagmana ng beauty sa akin. Pati yung pagiging responsable ko at determinasyon, namana niya. Manang-mana talaga siya sa akin. Oh, Yuan! Teka! Kilalang kilala kong ugali ni Steffi. Kunyari lang matapang yon, pero deep inside madali siyang masaktan.
Alam ko po. Kaya samantalahin mo na lang ang kahinaan niya. Po? Ay, ang slow mo naman. Hindi mo ba talaga ako maintindihan? Alam mo, Winston, napapamahal sa isang babae ang lalaking nasasandala niya sa panahon ng pagsubok. Kasi humahanap kami ng lalaking matapang at poprotekta sa amin sa gitna ng problema. Yung lalaking ipaglalaban kami sa lahat. Kaya nga, ito na ang magandang pagkakataon, Winston. Understand? Kinansel ang Hessian Cosmetics sa commercial shoot ngayon. Bakit daw? Sana nagpadala agad ng notice. Ay, nababaliw na ako. Noong nagmamakaawa silang kunin si Steffi Chon. Ang sales nila tumaas lang dahil kay Steffi. Ngayon nasa na sila? Pambihira, you know what? Steffi, bakit pumasok ka agad? Tinawagan mo sana muna ako. Kailangan ko i-cancel ang shoot para sa Hessian Cosmetics ngayong umaga. Alam mo kasi, Steffi. Sabihin niyo, tumanggi ako. Huh? Yung magical cream nila, peke. Ginamit ko rin ang lotion nila. Nagka-rashes ako. Ganon? Nangati ako ng husto. Gusto niyo magsinungaling ako para sa produktong yun, eh di lolokohin ko lang lagi ang mga tao. Hindi tamang lokohin ko ang mga tao nagtitiwala ng husto sa akin. Tama ka. Oo nga, tama ka. Isa niyo itong message na to. Huwag na nilang gagamitin ang pangalan ko para sa pandaraya gamit ang produkto nila. Humanap na sila ng bagong mauuto. Carry lang. Okay na ako. Hindi po ba, ma'am? Yung bidang babae, poor lang. Kaya nga po sila pinalaya sa apartment niya. Ma'am, mukha po kayong mayaman dyan. Mina, pabayaan mo na lang ako, okay? Di pwede magpaganda ang mahirap. Tsaka bakit hindi niya kayang bayaran ng renta kung dalawang trabaho niya? Kasi ibinili lang niya ng bagong damit. Ay, baka natagal nila akong tawagin. Anong ginagawa nila? Hindi ko kayo maintindihan. Bakit hindi nyo kami sinabihan kahapon? Wala akong alam dito. Napag-utusan lang din ako. Siya ang lead actress. Bakit di nyo sinabihan agad? Para kayong hindi professional eh. Sumusunod lang ako, pare. Okay? Alam mo naman, PA lang ako dito eh. Yan kasi yung sabi ng boss ko. Oo, ngayon. Ano bang eksena kukunan nyo? May eksena ang papalis na siya. Pupunta siya sa States. Ano ka mo? Kung ganun, wala siyang shoot ngayon? Oo, mukhang wala na siyang eksena. Pakibati niyo na lang kami. Sa tingin nyo matutuwa siya sa ginawa nyo? Ano ba laman ng mga kukote nyo? Wala ba kayong pakiramdam? Junjun, paandarin mo ng van. Ano? Nabasa ko ng script. May kaimutan ba yung writer? Ano nangyari sa script na sinulat niya? Gusto niyo bang i-arte ko ang linyang wala namang kakwenta-kwenta? Sabihin mo kay Direk, nag-quit na si Steffi Chon sa series na ito. Sabihin mo rin, nireject ko ng production niyo. Teka, sabihin niyo nga sa kanilang lahat, hindi na ako babalik sa salon na ito. May salon na akong bago. Hindi na ako magsushoot na kasama siya. Sabihin niyo sa kanya na di na ako babalik kahit kailan. Nag-quit na ako. Nireject ko ng partner ko. Meron pa ba akong i-reject? Nakakagutom palang magalit ng buong araw. Wala akong sked bukas. Wala. Ang saya, wala na akong trabaho. Umorder ka ng chicken at beer ngayon. Yun na lang ang babaunin ko sa pag-uwi. Opo. Hello, good evening. Dito kami sa Gold Palace Unit, A2301. Chicken at burger lang po. Naubusan na kayo? Sige po, salamat. Bakit? Nireject din ako? Pati chicken at beer ko ba may kontrata? O ano? Ayaw pa nila mag-deliver ng chicken sa akin? Hindi po. Ubus na talaga. Wala na silang food. Tsaka, wala na daw pong delivery.
Nga kay Steffi pala. Ayaw mong kumain? May shooting ka pa bukas? Na-receive mo yung text ko? Si Peter, ang prosecutor mo sa kaso. Wala pa silang ibang ebidensya. Lilipas din yan. Pag lumabas na ang totoo. Thanks, ha? Kaibigan talaga kita. Lahat ba ng tao ni-reject ka na? Saka bakit nila tatanggalin sa movie ang lead actress ng ganun kabilis? Paano yung na-shoot niya na? Lucy, kailangan kita para sa shooting ko. Pumunta ka sa office bukas. Sino daw? Importante ba? Si Mama, nadulas daw sa niebe. Nabali ang uncle niya. Friend, puntahan mo na siya agad. Tara na, alis na tayo. Naiirita na kasi ako sa mga taong chismosa. Sorry, sabi ko sasamahan kita. Friend, okay ka lang ba talaga? Oo, tara na. Hello, Jackson? Ako nga, Steffi. Nasaan ka? Sa bahay lang? Oo. Teka, gabing-gabi na. Anong kailangan mo? I heard lumipat ka na sa Gold Palace. Sinabi ng brother ko. Oo, matagal na. Yung friend ko, taga dyan din. Bibisitahin ko nga siya ngayon eh. Kaya naisip kong puntahan ka rin. Okay lang. Wala naman akong ginagawa. Mag-isa lang ako dito. Teka, yung unit number 2301? Am I right? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Napanood ko sa news na nag-camping sa labas ng unit mong reporters kahapon. Lahat ng tao alam yung unit mo. Sikat ka eh. Lalo na yung friend ko. Oo nga. Tama ka rin. Can we have a cup of coffee? Kasi may ikakwento ako. Mr. Mateo! Yes, may kailangan kayo? Yung Jongpo Police Department. Tungkol po saan? Sandali lang. May tatanong ako sa pagkamatay ni Rachel Han. May mga gusto sana akong linawin kung di ka naman nagmamadali. Alam mo, dapat sana kukunin ka namin bilang witness. Off the record na ito. Kasi wala na kaming oras. Sandali lang naman. Kung okay lang sa'yo. Okay lang naman. Saan tayo mag-uusap? Ay. Balita ko, isa kang professor. Hindi pa naman. Hindi ba college teacher ka eh? Di professor ka nga. Napadaan ako sa school nyo kanina. Kaya nakausap ko yung principal nyo. Ayon sa kanya, hindi ka na rin magtuturo next semester sa school na yon. Bakit aalis ka na ba? Masyado pong personal. Nagtapos ka pala sa Harvard, no? Grabe. Sa wakas may nakausap din ako nagtapos sa Harvard University. Yabang ko. Ay, alam mo, nakakainis talaga na matraffic ka sa daan. Papapasukin mo ba ako? Oo naman, oh. Pasok na.
May gusto sana ako itanong sa'yo. Nasaan ka nung gabing namatay si Rachel, ha? Paano ka nakapasok sa cruise? Kahit walang invitation card. Uy, sandali! Bakit natatakas? Uy, bumalik ka! Ay, sana makuna nila ako ng picture dito kahit walang makeup. Ay, mga siraulo. Picturean niyo kami! Nandito si Stefan at may yakap akong lalaki dito! 1 metro! Ang sungit. Ay. Hanggang dyan ka lang. At wag mo na akong lalapitan. Ay, sino bang magandang diwata na yan? Ang ganda mo! Wow, napakaganda talaga niya.